So yun po mga kadabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. So ito, marami tayong mga pag-uusapan ng mga viral at trending issue ngayon, no? Ito yung huling-huling video po natin, pag-uusapan natin na Joey De Leon ay natalo na nga ba ni Isko Moreno. Kati ng ilong ko. At ito, Rendon Labrador ay inabot na nga ng sumpa ng trademark. Deleted na po ang kanyang Facebook account. So nga po, karma is real, sabi ng mga supporters ng kahit kaninong supporters, no, na nagsasabi na karma is real nga daw. Karma is real talaga yung nangyari kay Rendon. Pero sayang yun 1.8, diba? 1.8 million followers. Puro basher lang naman din yun. Puro basher naman yun, kaya medyo hindi big deal. At ito, no, Tape INC ay ninakawan muli ang TBJ. Naku po. Ano naman kaya ninakaw ng Tape INC sa TBJ? Parang lahat na lang inangkin nyo na. Kulang na lang pati yung mga ari-arian ng TBJ sa inyo na rin. Kasi baka sabihin nyo dahil yan sa pasahod nyo sa kanila. Paktay tayo diha. So syempre, bago natin ito simula, huwag niyo po kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating video araw-araw. Ba't ang gwapo ko ngayon? So ito po yung video mga kadabarkads, panoorin natin. No, na karma is real na nga daw kay Rendon. Unahin natin to kay Rendon. Alam ko ayun nyo na rin itong panoorin, pero pagtsagaan nyo na. Tsagaan nyo na. Ito na, oh. Huwag na kayong magalit sa akin. It's showtime, masaya sa kinahantungan ng Facebook page ni Rendon Labrador. Ay nako. Number 1 trending sa social media platform na Twitter ang pagkawala ng Facebook account ng social media personality na si Rendon Labrador. Kung inyong hahanapin ang page ni Rendon sa Facebook ay hindi na nga ito masisilayan. Kinumpirma din ito mismo ni Rendon Labrador na binan na ang kanyang FB page account. As of today, September 7, 2023 at 12 noon, binura na ako sa Facebook ng Pilipinas. Buti nga sa'yo. Official statement will be uploaded in my YouTube channel soon. Buti nga sa'yo. Ito ang naging pahayag ni Rendon sa nangyari sa kanyang Facebook account. Samantala, may duda si Rendon na ang mga fans ni Coco Martin at Vice Ganda ang nag-report ng kanyang Facebook account. Pagbintangan pa si Coco Martin. Alam nyo, sobrang yung number 1 trending ngayon sa social media yung pagkakabura ng yung Facebook channel or Facebook account ni Facebook page ni Rendon Labradora. Deserve naman kasi yan. Sandama. Alam nyo kasi yung mga yung mga ewan ko lang kung anong violation kasi hindi ko naman binasa, hindi naman ako interested doon, at least masaya din ako at wala na siyang Facebook page. Pero balita ko gumawa na naman ulit ng bago. Tapos ang pangalan ganun din. Hindi talaga nag-iisip si Rendon. Kahit gumawa ka ng bago, dapat iba dapat ang pangalan, iba din dapat ang picture. Ay wala, useless din yan. Terminate din ulit yan. Pati si Coco Martin nadamay pa. Ayon pa kay Rendon, according to my staff, confirm na fans ni Coco Martin, Batang Quiapo at fans ni Vice Ganda It's Showtime ang nag-mass report kaya tuluyang nabura Facebook account ko. Mass report pala. So yun nga alam naman natin sandamakmak yung mga binanatan ni Rendon. Alam naman natin kay Michael B,
kay Bitoy, kay Bitoy, kay Ben Tulfo, kay Lea Salonga. O, di ba? Ang dami. TBJ, It's Showtime, Vice Ganda, Ayon Perez. May nanalo ka ba dun ni 17 million followers yun? Ikaw, 1 million ka lang. Akala kasi na rin dun, ganun-ganun lang dito no? Iyak-iyak ka. Laki-laki mong tao, iyaking ka. Akala ko ba mayaman ka, hindi mo naman kailangan yung Facebook na yan. Sabi niya, ay ano yun, wala nang boses ang bayan. Naku po, kung ikaw yung magiging boses ng bayan, huwag na lang. Huwag na lang, Rendon. Huwag na lang, iba na lang ha, Rendon. Sa kabilang banda ay nagbubudnyi ang madlang people sa pagkawala ng Facebook page ni Rendon. Tila isa kasi itong tagumpay sa It's Showtime, maging sa ilang sikat na personalidad na tinitira ni Rendon dahil wala ng tao na mambabastos sa social media. Samantala, naniniwala naman ang madlang people na masaya rin ang mga It's Showtime host, lalo na si Vice Ganda sa sinapit ng FB account ni Rendon. Sa katunayan ay masaya na naghayag sa social media ang isa sa mga staff ng It's Showtime na si Pawi Lectura. Kapansin-pansin nga sa mga tweet nito ang kaligayahan nila sa pagban ng Facebook kay Rendon Labrador. Gayunpaman, excited na ang Vice Ayan fan sa magiging bawi ni Vice Ganda kay Rendon. Anila ay pagpasok nito bukas sa It's Showtime ay magpaparinig ito sa sinapit ng self-proclaimed motivational speaker na si Rendon Labrador. Paktay ka na naman bukas, Rendon. Marami na naman paparinggan si Vice Ganda. Paparinggan yung gobyerno. Paparinggan si BBM. Paparinggan ng MTRCB. Tapos, bala ka nga, Vice Ganda. Nga no, sa kasamaang palad, ay si Rendon ang Facebook page ni Rendon Labrador ay wala na. Kailan kaya yung YouTube? O hindi, update mo kami rin dun pag nawala na yung YouTube mo rin, ha? Etong YouTube namin, napakahalaga to sa amin. Si Rendon na mismo nagsabi na hindi naman daw sa kanya importante yung account na yun. Hindi ko alam ba't nag-iiyak ngayon. Akala ko ba wala na? Akala ko ba hindi mahalaga sa'yo? Ba't nagkakaganyan ka ngayon? Ay, naka-Rendon Labrador. So, ito mo, ano may bibigyan yung komento dito sa nangyari kay Rendon Labrador? Deserve niya ba to? O hindi? Ito, deserve niya to. So, isang pala sa TBJ. Tatlo TBJ, dapat tatlo eh. 1, 2, 3. Yung sampal kay Michael B. Kay Lea Salonga. Kay Ben Tulfo. Sa Dabarkads. So mapunta na po tayo mga kadaparkad sa isang topic natin na mapatungkol sa Taypay NC o sa fake bulaga or sa 8 bulaga or sa generic na 8 bulaga. Ang dami niyong pangalan. Na di mo man ay ninakawan na naman ng Taypay NC ang TVJ, ang EAT po, no? So, baka magreklamo kayo dyan. Grabe ka naman kay Jay Guevara, makapagsalita ng magnanakaw. Hindi, nandun sa caption ng video yung re-reactionan ko eh. Binasa ko lang, sila sisihin nyo. Sisihin nyo sila, sila may gusto. Magre-reaction lang ako. So, ito po, panoorin natin. So, mga kadabarkads, ito na po daw yung tingnan nyo yung caption nito, tape, ninakawan ng isang ang TVJ. Siya po sisihin nyo, wag ako ha. Itong page na to sisihin nyo, wag po ako eh. Magre-reaction video lang naman ako eh. So ito ba, tuloy pakinggan nyo po. Tape, ninakaw ang isang social media account ng EAT. Naku po. Ganito na nga ba kadesperado ang mga halosos at nagawa nila ito? Batid ng marami na mahalaga ang papel ng social media para sumikat at umani ng maraming views ang isang TV show.
Sa tulong ng social media, mas lumalawak ang tinatawag na reach at tumataas ang engagement ng isang TV shows. Tama. Ang dalawang factors na ito ay mahalaga para sa tagumpay ng isang TV show, lalo na sa panahon ng social media. Kaya naman, malaking kawalan para sa Revamp Itbulaga ng mga halosos na ma-terminate ang kanilang bagong gawang YouTube channel at Facebook page. Lumalabas na inireport ng maraming fans ng TVJ ang mga bagong social media accounts ng Revamp Itbulaga. Matatanda sa kasagsagan ng issue nila laban sa TVJ, hindi magamit ng tape ang lumang YouTube channel at Facebook page ng Itbulaga na may milyong-milyon subscriber at followers. Ito'y dahil ang dating nilang tauhan na sumama sa TVJ sa TV5 ang may hawak o namamahala sa mga nasabing social media accounts. Ngunit sa isang nakakalungkot na balita para sa kampo ng TVJ, mukhang tuluyan ang nabawi ng tape ang mga lumang social media account ng Itbulaga. Gaya ng YouTube channel ng Itbulaga na may mahigit 5 million subscribers. Nagulantang nga ang maraming Dabarkads ditong Miyerkules ng gabi September 6 matapos nilang mapansin na burado na ang mga lumang videos ng Itbulaga. Bukod dito, pinalitan na rin ang lumang logo ng Itbulaga na cover picture nito ng bagong logo ng Revamp Itbulaga. Sa nasabing bagong cover picture, nakalagay ang logo. Yun lang ang pangit dun. Dapat hindi nila yung binubura. Tumatawa ka pa dyan. Sipahin kaya kita. Matawa kayo, ha? Sobra ka, ha? Hindi, inaano ko dito, mga Kadabarkads. Bakit kailangan burahin? Huwag nyo sanang burahin. No? Kasi yan eh. Memorable sa amin yan ng mga TVG supporters. No, lalo kayo malilintikan dyan. Lalo kayong kakamuhian ng tao dyan. Pag binura nyo yung mga video na paulit-ulit namin yung pinapanood para kapag nabuboring kami, walang live sa TVJ, walang live, hindi naka-live ang TVJ, yan ang pinapanood namin. At hindi nyo yung binubura. Promise at hindi niya yung binubura. Ba't tumatawa to nung tumatawa? Sa ulo ka. Hindi dapat tumatawa tuloy. Hindi dapat huwag nyo talagang burahin yan. Ano yan eh. Diyan namin nakikita yung mga dati pa nilang video eh. Ano yan sa amin, mahalaga sa amin yan na mga legit Dabarkads supporters. Dati nyo binuburo yan. No, hayaan nyo lang yan dyan. Kung gusto, sige, kung sa inyo talaga na yung channel na yan, total, kapal naman ang mga mukha nyo, laging nyo na lang inaangking yun sa TVJ. Di sa inyo na yan, pero huwag nyo sanang burahin yung video. Oo. Mahalaga sa amin ng mga legit supporters ng TVJ yan. Kung sa inyo, hindi mahalaga yung mga masasaya at mga memorable na video ng TVJ, sa amin mahalaga po yan. Ba't tumatawa ka na naman? Nakakainis ka. Diba mga Dabarkads, dapat huwag nilang burahin yan. Ang pangit nun. Oo, tuloy natin. Logo ng Revamp Itbulaga na may tagline na Tahanang Pinakamasaya. Mukhang nakuha na nga ng tape ang YouTube channel matapos aprobahan ng Intellectual Property Office ang 10 taong trademark and logo registration renewal nila. Samantala, hindi maikakaila na malaking kawalan para sa TVJ ang pagkakakuha ng tape sa YouTube channel. Lalo na't napakalaki na ng Ito lang ninawin ko. Para sa akin, paano ko ba ito i-explain? Hindi rin malaking kawalan. Baka kasi maraming ibig sabihin ng malaking kawalan eh. Pwedeng malaking kawalan dahil nga dun sa mga memorable na video, pwede yun. Pero kung malaking kawalan dahil sa views, dahil sa supporters, hindi yung ganun, no? Nilinaw ko lang. subscribers nito. Sa katunayan, nabalot ng panghihinayang ang maraming legit Dabarkads dahil ang tape na ang makikinabang sa YouTube channel na sila ang nagpalago ng subscriber. Gayunpaman, sa kabila nito, hindi rin may kakaila na walang kwenta ang YouTube channel kung wala namang nanonood dito. Posible rin mag-unsubscribe na ang mga subscriber ng YouTube channel na hindi malayo mga loyal at supporter ng TVJ at legit Dabarkads. Ito. Sabi nito, nag-unsubscribe na ako dyan at lumipat na sa TVJ, sa TV5. Buti naman po. Lumipat na daw. Kakalipat nyo lang. Bakit? Ang tagal nang naka-air ng TVJ ah. Okay?
Dito. Ano pa yung isang comment? Basahin natin yung mga comment ng netizen. Ayan, oh. Mas unsubscribe, ano? Ano daw? Mas unsubscribe na. Oh, Mars unsubscribe na. Unsubscribe na daw. Wala na yung video ata. Tapos 9 na yun. Ay, ito, oh. Absolute number 1, the TVJS, the longest show, while the tape Bulaga only got the longest. Ay, hindi pa ako nagsabi niyan, binaso ko lang. Oh, baka mamaya, ano, sabi niyo, personal ko na kayo. So, yan, ay, naku, sana wag niyo naman burahin, ano na, bilang respeto niyo na lang sana sa amin. Bilang respeto nyo na lang sana sa amin, Tape INC, kung sino man nanonood dito, huwag nyo sanang burahin yung mga video. Sige, gamitin nyo yan. Total, nasa inyo naman eh, no? Sige, gamitin nyo. Ang pinagtataka ko lang, wait lang. Biglang lumikot ang aking kaisipan. Biglang may pumasok sa utak kong napakalaki. Sa utak kong napakalikot. Naisip ko kasi, paano pala? Ito lang pinagtataka ko, paano pala na kuha ng ano yan? Ng Tape INC, yung password, yung Gmail, yung username. Paano kaya ano? Mag-iimbestiga ako dito. Iimbestigahan ko to. Humanda na kayo sa akin. Hindi, imbestigahan ko talaga to. Kasi syempre, ano ba to? Ay, wala pala. Wala lang. May pinindot lang ako. Naimbestigahan ko to mga Dabarkads, hindi po pwedeng hindi. Kasi biglang pumasok sa isip ko, paano pala nila nakuha yung password, yung username niyan? Tsaka kapag ganyan ba, pagmamayari na ba ng ano yan, ng network? No? Grabe naman. Ibig sabihin, yung TVJ ngayon na bago, pagmamayari na ng TV5, ganun ba? Kaso hindi naman kasi ganyan yung mindset ni Sir MVP, ni Manny B. Pangilinan, no? Hindi naman ganun ang mindset ni MVP. Hindi ko tulad ng mindset ng mga halusos, di ba? Kaya safe tayo, wala tayong problema diyan. Wala tayong problema diyan kay Manny B. Pangilinan. Ika ni Smigol, Manny Bilyarda. So ito na yung pag-usapan natin. Natalo na nga ba si Joey De Leon na Isko Moreno? Ito yung pag-usapan natin kung natalo na nga ba at bakit matatalo, sa anong dahilan. So bago natin, ito kasi post ng Lionheart. Excuse me, may sumabit. Ito sabi ng Lionheart, makikita nyo dyan sa screen. Ito sabi niya, magmula nang nabanggit or mabanggit ang Pepsi, tumigil na ang parinigan. Wala na nga ba? Sabi ni Lionheart CB. So, isa din to. So, ito basahin natin mga comments. Sabi dito ni Andoy lang. Ito, sumagot pa rin si Joey niyan sa live din. Wait, ulit natin ang banat ni Isko. Tignan sino ang susuko sa kanilang dalawa. Ito, sabi ni Jaja, nagsusumbong yang TBJ TAE. Sa madaling salita at nagsusumbong ang TBJ sa MTRCB at papatawan ni Lala Soto ang Itbulaga ng 1-month suspension dahil sa nasaktan ang mga relatives niyang host sa TAE. Tingnan natin. TAE pala ang TBJ, stock ka sa akin. Maka GMA pala, ang gago. Oo, puro GMA yung mga sinishare, oh.
Tingnan natin yung picture. Tingnan natin. Baka mamaya mas mukha ka pang mas masahol pa yung mukha mo sa tae, ha? Ay, wala. Wala, guys. Blanco. Yan o, blanco yung picture. Wala. Hindi tao to. Alien to. Ito, sabi naman ni Pip. Yan, haha. Masususpend din sila isko ng 12 days, lol. Mga tanga. So, hindi pa pinanganak. Ito para sa akin na hindi pa pinanganak ang may echo, parang may echo. Hindi pa pinanganak ng hindi pa pinanganak yung tatalo kay Henyo Master sa mga ganyan. Hindi pa talaga, promise. I swear, down to my feet. Hindi, totoo yan. Hindi Cisco, hindi niya kakayanin yan si Joey De Leon. Hindi niya kakayanin yan, promise. Iiyak lang, sasabog lang utak ni Isko Moreno dyan. Imbis na nagtutujoin siya, mapasigaw siya ng tujong. Manny Pacquiao, tujong. Tujoins, naging tujong. At ito nga, paulit-ulit ko in-explain nga sa inyo na yung mga parinig ni Henyo Master, hindi naman po yun para sa mga host. Para po yun sa Taytay ENC. Sa madaling salita, patama po yun sa halusos, no? Para sa kaalaman nyo lang mga letter T. Mga letter T dyan na hindi pa rin magets-gets ang ating paliwanag. Minsan napag-iisip ko, wag na kaya ako mag-reaction. Kasi kahit anong paliwanag ko, parang lalong nang nagiginta nga yung mga basher eh. Sabi ko, ba't kaya ganito, no? Bagay, basher talaga. Kaya nga sila tinawag na basher kasi basher sila. May tama nga naman. Ba't ka ba't ka magtataka na hindi ka papakinggan ng basher eh? Basher nga yan. So dito, Isko Moreno versus Joey De Leon. Malabong malabo. Malabo pa sa tubig na inapaka ng kalabaw. Hindi, totoo yan. Sobrang labo. Kasi, sino ba si Isko? Ha? E di sana may bansag-bansag din yan, no? Si Henyo Master. Kaya nga tinawag na Henyo yan. Kasi Henyo talaga yan. Wala pang Isko Moreno. Henyo na yan. Diba? Yung mga supporters ng fake Bulaga, panalo na daw si Isko, panalo na. Hindi na daw nagsalita si Joey De Leon. Alam ko nga nung nakaraan may patama nga si Henyo Master, pero hindi ako naniniwala na mapapatahimik niya si Joey De Leon. Kung si Willie nga taob dyan si Isko pa kaya. Diba? Hindi kakayanin ni Isko yan. Ako na, I swear down to my foot. Put your down and your pace. Type sa mga English natin, pang international no? Pang international convergence zone Ano yung bagyo? No, kaya ano masasabi nyo nito mga kadabarkads, mga kabiyaya, mga kadabarkads, no? Dito sa issue na tinalo na daw ni Yorme si Joey De Leon. Magpuputakan na naman yung mga tulonggis ng mga vlogger ni Yorme. Alam mo yung sabi ko ang susungarit naman itong mga to. Hindi naman si Yorme yung pinapatamaan, yung mismong Taytayensi. Bakit si Yorme yung nagagalit? Hindi kaya si Yorme na talaga may-ari ng fake Bulaga? Para hindi siya talaga mabash ng sambayan ng Pilipino, pinaako niya sa halusos. Hindi kaya mahalin nyo, di ba? Oh, Bahamas. Kumanta na lang no? Di malay mo, di ba? Di natin alam. Baka nga mamaya si Isko Moreno na may-ari ng fake Bulaga. Baka mamaya pinapasahod niya lang yung halusos O baka yung mga vlogger din niya sauran. Magkano kaya talent ng mga vlogger ng fake Bulaga? Ang gagaling magsinungaling Gagaling nila tapalan yung mga pagkakamali. Diba sabi nung isang vlogger, ay hindi po yun pinapabasa sa contestant.
Binabasa lang po yun kapag mag back to studio na. Ano po yun, ang nakalagay po doon, wala po doon, salamat Itbulaga. Ano lang po talaga yun, Sonrox po yung nakalagay doon. Halimbawa, may advertise. O yun po yung ginagamit. Buti nga kami hindi niya sinabi na, di kapag mainit, ganyan ang pinampamaypay nila Isko. Dahil ko grabe yung mga palusot dito mga to. Magkano kaya binabayad sa kanila, no? Ang laki siguro ng binabayad sa kanya. Kasi sa kanila, kasi alam niyo kung bakit mga kadabarkads. Kasi isipin niyo, isasangkalan mo ang YouTube channel mo, ang pangalan mo mismo at mismong pagkatao mo na ipaglaban mo yung kasinungalingan. Na ipaglaban mo yung pagkakamali. Diba? Kaya kami dito, proud kami sa sarili namin, proud kami sa community namin, proud kami sa grupo namin kasi yung ginagawa namin dito is makatotohanan. Walang halong chemical, purong natural. Santidope, ikaw ba yan? Totoo naman eh. Wala kaming ano rito, walang yung bayad-bayad na pagin na lang nilang pinaparatang sa amin. Yun, yung mga vlogger ng fake bulaga, baka dyan talaga, baka meron. Pero sa amin dito, hindi yan uso sa amin. Gusto nyo hampasin ko kayo ng BMW. Gusto nyo hampasin ko kayo ng BMW na sasakyan. Kaso hindi ko sa inyo mahampas yun. Alam nyo kung bakit. Wala naman ako nun eh. So yan mga kadabarkads, hanggang dito na lang tong video natin at syempre huwag nyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at palakpakan muna natin ang ating mga sarili. At syempre, anong may bibigay nyong komento sa mga video na pag-usapan natin ngayon. At ayun mga kadabarkads, baka pwede naman po pakishare po itong video natin na to para malaman po at maka-update po lagi yung iba pa nating mga kadabarkads na hindi pa tayo kilala dahil si Jay Guevara po hindi po talaga yan sikat. Eto, dagdag ko lang. Maraming sasabi na sila daw sikat-sikat. Ako, kahit siguro umabot ako 1 million na 1 million subscriber, parang hindi ko pa rin may tuturing na sikat yung sarili ko eh. Hindi naman sa pagpapaawa effect sa inyo, pero yun yung mindset ko eh. No, hindi ako tulad na iba na katulad niyan ni Bayot Bay. Kada may nasusumusupal-pal sa kanya ng mga small YouTuber kagaya ko, hindi yan sasagot at sasabihin ang katuwiran niyan, hindi ko pinapansin yung mga small YouTuber. Kasi makikilala lang sa subscriber ko yan. No, ganun lagi yung ano niyan, ganun lagi yung ano niya, dahilan niya. Kay Chris Ulo nga lang, mga ngamote yan eh. Yung tipong madiinan na rebatal, mga ngamote kay Utol yan. Ako sa akin naman, tatawan-tawanan ko lang yan. Kay Jake Magnus, babasahan ng Bible yan. Peace bro. Yun, so yun, hanggang dito na lang natin. No? Yun, ingat po kayo palagi at God bless at medyo maulan-ulan po dito sa Pilipinas. No? At yun, ulitin ko, pakishare po ito ng video na to and, para mapanood pa ng iba nating mga kadabarkad. So ingat po kayo palagi and God bless and peace. At may galaw shoutout sa lahat. Bye-bye.